Breaking news! Alam niyo, planado lahat to ng cast din. Kasi tingnan niyo ha, si James Reid, si Kath ang partner. Tapos si Alden naman sa bagong serye niya, si Nadine Lustre. Pasabog itong dalawang Nakita niyo yung pattern? Okay? Huwag niyo kaming lokohin. Bakit ya ganun? No? Nagulat talaga ako. Si Nadine Lustre, so natuloy pala yung kanilang plano. 5 years, no? Kasi kahapon lang, na-vlog natin yung pag-usap nilang dalawa na magkakasama si Alden at saka si Nadine Lustre. So ito yung nila, Love in Siargao. Parang ganun yung kanilang tema or yung kanilang series. So grabe, no? Pasabog ito mga kasembreros, kasi sino mag-aakala na si Nadine Lustre na at ito hindi ito imposible mga kasembreros, kasi nga si Nadine Lustre isang Viva artist Viva artist. Si Alden, ganun din, Viva din po mga kasembreros. Grabe, no? So, breaking news ito ha. Ito na yung bagong serye ni Alden, mga kasembreros. Hindi ko lang alam kung separate ito dun sa Code Gray na series ni Alden, mga kasembreros. Kasi yung dito ay kakapasok ko nito breaking news ito mga kasembreros. Tawag dito, yung 26 episode love series or drama series ang nakalagay dito mga kasembreros. So yun nga, talaga nagulat ako kasi si Nadine Lustre, di ba parang sabi nga ng mga tao, biniliktad lang si James Reid, si Kath yung partner, si Alden naman, si Nadine Lustre, ano to? So parang pinaglalaroan lang tayo ng Kath din mga kasama. So part ng kanilang plano nito, sabi ni Alden na si James Reid ang pa-partner sa'yo, o sige si Nadine. Alam niyo, imbis na mainis, natutuwa ako dito mga kasama sa plano ng Kathleen kasi connected pa rin sila. Nakita nyo? Connected pa rin sila mga kasembreros. So the president now meets Alden Richards sa mga kasembreros. So sabi ito ng PEP, no, ang daming post mga kasembreros tungkol dito kasi breaking news ito mga kasembreros, no? Sabi ng pep.ph 1 hour ago, napaka-fresh new show alert, get ready to fall in love with the island paradise of Siargao, in Love Siargao. So yung title nila ay Love Siargao. So yun pala siya mga kasembreros, a brand new Filipino romance drama series coming exclusively to view in Q2 or second quarter ng 2026 mga kasembreros. So baka 2 months or 1 month may gitang kanilang dito. This 26 episode series brings together two of the country's biggest stars, Nadine Lustre and Alden Richards. Joining them is rising Korean actor Choi Boo-min. Grabe, may Korean actor silang kasama. Grabe, no? Adding an exciting international twist to this highly anticipated show. Set against the breathtaking backdrop of Siargao Island, the story drives into the local legend of the Siargao curse. A myth that says visitors either never leave the island or lose their hearts to love. Follow Zhao. Si Zhao, si Alden, si Kara naman si Nadine. So ito yung kanyang character. So talagang planado, two strangers caught in different versions of this curse as their clashing principles lead to a modern love story of full passion, heartbreak, and destiny. Napakaganda. So marami nag-aabang na dito mga kasama, especially si Ma'am Nadine Lustre, talagang napakalaki ng kanyang fandom mga kasembreros. So nabuhay dito ang yung Jaden mga kasembreros, kasi di ba si James Reid, may Nadine, si Kath mga kasembreros, tapos si Alden naman si grabe, ang tindi ng kanilang pasabog mga kasos. Talagang aabangan ito ng maraming mga viewers, no? Especially ang maglalaban-laban dito kasi si Alden at si Nadine, yung kanilang drama series na ito or drama romance series ay sa View, no? View yung VIU na yung producer, no? Yung nag-produce ng kanilang gagawin. Grabe, no? Hindi ko pa never expected, hindi kasama sa listahan natin ito. We never expected. So akala natin mga artista at leading lady sa GMA ang mga kasama ni Alden dito. So grabe, talaga pinag-isipan nila dito. So napaka-posible yan talaga ng collaboration. Okay, yung pagko-combine ng mga artista, kung balasa mga kasembreros. So dito sa picture nila na isa, kasama niya si Attorney Annette Gozon mga kasembreros, no? At of course yung Nadine Lustre. Hindi ko lang alam kung sino yung mga iba dito, siguro mga executives ito ng View mga kasembreros. So wala pa tayong video or interview video mga kasembreros from Alden and Nadine. Malamang ay limited pa yung kanilang ipopost mga kasembreros kasi new show alert ito. Talagang grabe, no? Good job, no, GMA at saka View na at saka Viva
Viva Artist Agency, good job kasi nag-combine kayo ng connected na naman sa cat. Nabasa ko sa mga comments. Tali to, parang baliktad si Kat, si James, si Nadine, si Alden. So nakita niyo yung pattern. Planado talaga nito mga kasibreros, na planado mga kasibreros ng Kathleen. Hindi ko lang alam kung syempre kasi iba yung manager. Pero si James Reid, alam ko Viva Artist Agency din siya. So si Nadine ganun din, si Alden ganun din. So Nadine Alden. So yung tambalan na ngayon ay Aldin. So kasi Alden Richards at saka Nadine Lustre. So pangit naman yung Alnad. So Aldin na lang. So parang unique siya at saka tawag dito, unique siya at saka parang katunog lang din ang pangalan ni Alden mga kasembreros. So paspasan ko lang ito mga kasembreros kasi super exciting itong update natin, no? Talagang breaking news talaga ito mga kasembreros, na kung saan ay 'di ba kahit sino, kasi diba sinabi ko dun sa kabila sa unang interview or sa unang vlog natin 5 years ago nung sa Century 2 na nga si Nadine Lustre at saka si Alden nagsama, ay akala ko hindi na ito matutuloy kasi 5 years na eh. So parang matagal na, so hindi matutuloy. So natuloy pala talaga siya mga kasembreros. So ang cute lang ng So team panatag pa rin tayo, no, kasi si Nadine Lustre meron siyang fiancé, no, para ikakasal yata siya soon. Tapos si James Reid din. So good job kay Alden din kasi pumili siya ng leading lady na alam mo yung hindi siya may issuehan. Kasi si Nadine Lustre may jowa na, tapos si James Reid naman kay Kat may jowa na rin. So safe pa rin ang Kathleen. Safe pa rin na hindi sila magkakadevelopan sa bawat isa because ang mga partners nila ay meron ng mga jowa sa totoong buhay mga kasembreros. So ganon, galing ng galawan ng Kathleen na parang hindi planado. So joke lang po, pinapatawa ko lang po kayo. So update tayo mga kasembreros. Si Miss Nate Gonzaga ay actually nag-post din, no, about dito sa bagong serye nila. Mas noon akong nakita tong post ni Nate Gonzaga tungkol nga dito, no, kumpara dun sa mga sa mga publishers or tabloids mga kasembreros sa Facebook. So si Miss Nate Gonzaga nag-post siya dito ng isa pa. Sabi niya, ay, dito ka pala, hello, hahaha, eme. Kasi si Alden Richards ay yung picture niya sa, yung parang stand ba ni Alden sa BDO mga kasembreros ay nakita ni Miss Nate Gonzaga. So kaya pinicturean niya at saka parang kunwari daw ay dito ka pala, hinahanap niya. So yung parang poster ba ni Alden mga kasembreros sa BDO, kasi nga si Alden ang brand endorser or isa sa mga main brand endorsers ng BDO mga kasembreros na kilala na bangko, of course mga kasembreros. Ang cute. So ang cute lang kasi mag best friend talaga ito sila, no. So skip the line, Universal Teller Machine, so UTM. So instead of ATM ay UTM mga kasembreros. So yun, no, talagang ang dami, maraming mga publishers, vloggers and articles mga kasembreros ang nag-post sa panibagong or bagong serye ni Alden naman mga kasembreros dito nga with Ma'am Nadine Lustre. So yung unang pinost si Miss Nate Gonzaga 33 minutes ago yung pag-post niya, nakita ko agad. Finally natuloy na din, June 2025 ko pa to alam. So matagal na pa nilang last year pa pala na itong pinlano talaga. Dapat October 2025 ang shoot nila sa Siargao. 2 weeks sila doon okay, so 2 weeks silang, grabe, no? Kaya nyo 2 weeks, no? Pero ngayon titingnan natin. Sabi ng mga tao sa comment section, sabi niya, Miss Nate, pag nandun ka na sa Siargao, alam mo na. So maghanap na naman ng mga mag-upload ng mga behind the scenes mga kasembreros. So wala naman to kasi alam natin na si Ma'am Nadine, si Alden safe na safe kasi si Nadine Lustre ay may long time boyfriend na. So si Kathleen ay ganoon din mga kasembreros. Tapos ang Alden Knights Philippines 47 minutes ago nag-post din dito, no, Asia's multimedia star meets the president. Alden Richards and Nadine. Alam ko si Nadine Lustre meron siyang parang business, tapos siya rin yung president mga kasembreros. Alden Richards and Nadine Lustre are teaming up for the biggest upcoming series yet. The Siargao Magic Gets Real this 2026. Love Siargao coming soon only on View. So hindi ko lang sure kung okay. Kasi dati si Ma'am Heart yata, Ma'am Heart Evangelista.
Parang meron yata silang ano dati na sa Siargao din yung shoot nila. And maging may ibang artista din naman na gumawa ng parang series or shoot dito sa Siargao. Pero yun, this 2026 ay abangan talaga ito mga customers. Parang mas na-excite ako ngayon sa sa mga series ng Kat din na separate sila. Kasi alam kong yung team up ng Kat at saka ni James, ni Nadine at saka si Alden mga kasi alam natin na yung alam mo yung pag-uusap ba behind the scene, behind the camera, behind the negotiations, parang alam natin na may something we smell something fishy ganun. So ganun. Tapos 27 minutes ago si Jenny Tops din napawaw din siya dito sa tandem ng Aldin. Sabi niyo, wow, Nadine and Alden sa 2026 maghanda ng lahat para may love with the Island Paradise of Siargao. O, di ba? May bagong series sila, di ba? Ang galing. Abangan yan mga kalodi sa View. Congratulations. And ang nakita ko dito, talagang mahal na mga tao talaga. Marami ang nagmamahal kay Alden. Especially kapag pinagkukumpara na sila ni Daniel, ni Mayor Mark Alcalam. Makita mo talaga 99.9% Alden Richards. Kasi parang napapanatili talaga ni Alden yung kanyang pangalan sa alam mo yun, sa spotlight mga customers. Kahit na ito yung sasabi ng Panginoon na kapag hinahumble down mo yung sarili mo, kapag humble ka, kapag kind ka, merciful ka, generous ka, and so on, ay iaangat ka niya. So ito yung nangyari kay Alden. So New Gen Trends, 26 minutes ago, new project unlocked. Alden Richards and Luz na magsasama sa bagong proyekto na may pinamagatang Love Siargao. So Love, Siargao. So yun, nakaka-excite nakaka-excite itong mga kasombrerers. Although ano lang tayo dito, team panatag lang tayo mga kasombrerers and mga Captainatics. Tapos alam niyo pa kung ano napansin ko dito, yung brown na kulay na naman ng damit ng jacket ni Alden. Tapos nung Christmas special niyang Kat, mga kasombrerers at saka ni James, nung kumanta sila, ay naka-brown din si attorney. So, di ba? Hindi naman sila nag-uusap, no? Parang sa mga launching, sa mga important events ng kanilang buhay, ng kanilang projects, nakita ko yung twinning talaga ng dalawang ito, mga kasombrerers. Kung mga pang color speaks of their actions, mga kasombrerers. So, parang may mga significance, yung mga kulay, mga kasombrerers sa kanila. So, pero hayaan na natin, no? Kunwari ay hindi natin alam. Hindi natin alam mga kasusunod ko na ginagawa, pero akala na iba wala, no? Pero meron. So yun siya mga kasus. Abangan natin yung mga videos nito at saka mga interviews mismo mga kasus, so that ma-appreciate pa natin lalo. So ako kasi ngayon ay nag-voice over ng 11:43 AM. Talagang kompleto, no? 11:43 AM mga kasambreros. So marami pa tayong updates, pero ito ay tatapusin at ikakat ko na lang dito mga kasambreros, no? Kasi actually may nagawa na akong isang may na-voice over na ako na isang update, pero hindi ko lang pero mas inuna ko to kasi breaking news ito mga kasambreros, no? Na bagong serie nga ni Alden mga kasambreros. So maraming salamat at napakaganda, good job ng team up mga kasambreros ng Aldin. si Sir Alden at saka si Ma'am Nadine Lustre mga kasambreros. So keep up the good work, Sir Alden. So yun lamang at saka pakinggan natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God, sobrang lalim nito mga kasambreros. Sobrang ganda po. Sana po ay patapusin natin. Ang title po ay Basta Loobin ni Lord. 1 Corinthians chapter 4 verses 18 hanggang 19. Now some are puffed up as though I were not coming to you, but I will come to you shortly if the Lord wills. Ito pala yun, pagkalooban ni Lord. And I will know not the word of those who are puffed up, but the power. Grabe, napakalalim ito mga kasambreros. So si Apostle Paul dito ay nag-warn, no? Nagkakaroon siya ng babala, no, sa mga taong especially yung mga puffed up. Yung mga puffed up mga kasambreros, sila yung mga taong naging mayabang because of their achievements, because of what they have, yung mga natamo nila sa buhay. So in short, nagiging mayabang, nagiging arrogante, nagiging palalo mga kasambreros because akala nila ay full of knowledge na sila, akala nila full of intelligence na sila, akala nila full of intellect na sila, full of skill, full of talent. So they're becoming arrogant, no? Because of their achievements.
And parang self-promotion, no? Self-praise mga kasomberos. So, parang basta sa sarili nila mga kasomberos, no? They're too proud of themselves mga kasomberos, not acknowledging God as the source of good things or blessings mga kasomberos, or good gifts. So Paul expresses his intention to visit the Corinthians soon, but he also adds a condition, no? Sabi niya dito, if the Lord is willing. Ito ay isa sa pinakamahirap actually na sundin mga kasembres, yung kalooban ng Panginoon. May mga prayers tayo na, Lord, sana ganito, Lord, sana ganito, Lord, sana ganyan, Lord, sana sa time ng to. Tapos nagsiset pa tayo minsan ng ating mga time frame, ng ating mga schedule at saka timeline, no, ng ating mga due date mga kasembres. Sana after 2 years, after 3 years, after 4 years, no, sana ganito, ganyan. Sana ganito, ganyan. So, okay lang naman na ganun mga but, yun nga, no, dapat sa dulo ng ating panalangin ay, kung ano yung kalooban mo, ay siyang manaig, ay siyang mangyari because the will of God is always perfect. Nasa perfect timing, nasa perfect season. Kumaga pa, bibigyan ka niya because kaya mo na mga kasembreros. May mga tao kasi na, kunwari, nagmamadali sila. Yung sa time ni Haring Saul, kung alam niyo po yung storya, na yung mga Israelita ay wala ng hari, kumbaga pa wala na silang presidente. So ang Diyos po ay nag-aantay ng perfect timing, pero yung mga Israelita ay talagang gustong-gusto nila ng na magkaroon na ng hari, magkaroon na ng leader, magkaroon na ng pinuno. So parang hilaw siya mga kasembreros. Ang nangyari, dahil pinili sila at nag-cry out sila sa Panginoon, ay sabi ng Diyos, sige, i-anoint niya si Haring Saul or si King Saul mga kasembreros. So King Saul was among the tallest, no, pinakamatangkad mga kasembreros sa kanyang lahi, no, si Haring Saul, tapos pogi na may tsura mga kasembreros. Tapos dahil hilaw siya sa una ay okay pa. Pero nung kinalauna ng mga kasembreros ay hindi na siya tumutupad at sumusunod sa Panginoon. So tapos nagkaroon na si Haring David, nagselo siya sa si David, no, kasi bata pa si David at that time. Tapos nung nagkaroon siya ng parang hindi siya makatulog, tapos nga to cut a long story short ay si David mga kasembreros nagselo siya sa mga achievements ni David kasi parang na siya si David was the unofficial or unproclaimed na vice president kasi sinet na ng Panginoon na si David ang magiging susunod na hari or leader ng Israel mga kasembreros, at saka yung pangako, yung covenant niya ay inilagay niya at binigay niya kay Haring David mga kasembreros after King Saul. So si Haring David ay to cut a long story short ay naging hari mga kasembreros after ni Haring Saul. So ang nangyari dito, so ito yung sabi natin na pag hindi pa season talaga, huwag nating ipilit, no? Huwag nating kagaya ng isang kanin, no, na pag pinilit natin na kuhain na gusto natin kainin ay hilaw mga kasembreros, or any food na hilaw pa tapos kakain natin ay syempre mai-impatcho yung ating tiyan. Tapos yung mangga or yung any kind of fruit kapag hindi pa niya season na may hinog, tapos pinitas natin ay hindi natin siya makakain ng maayos, no? Kasi nga pinitas natin siya ng hinog. So dito, kapag kalooban ng Panginoon, mangyari naman yan mga kasembreros as long as we obey. As long as yung araw-araw natin ay may pananampalataya tayo sa Kanya, we believe in Him, we trust in Him, and we walk according to His ways. We live according to His teachings mga kasembreros sa Biblia. No? We love Him with all our heart, mind, soul, and strength, and we love our neighbor as we love ourselves. So yun siya mga kasembreros. So sabi niyo dito, may condition si Apostle Paul. No? Pupunta ako sa inyo dyan kasi church ito no, ni Apostol Pablo yung sa Corinth mga kasembreros. So pupunta ako dyan kapag kalooban ng Panginoon. This phrase highlights an important concept in Christianity. The acknowledgement of God's sovereignty and our reliance on His guidance and will. So yun nga, talagang nagre-rely, kumbaga pa dumidepende si Apostol Pablo mga kasembreros sa kalooban ng Panginoon. Na kung siya ba ipupunta, kung siya ba hindi, no, sa tamang panahon ng Panginoon mga kasembreros. So sa ating buhay ganun din dapat. Hindi sarili nating kalooban yung nasusunod. Yes, tama naman na magplano tayo, tama naman na mag-act tayo, tama naman na magtrabaho tayo, pero yung final approval, yung final say mga kasembreros ay dapat sa Panginoon. And we cannot do that without praying. So hindi natin magagawa yan mga kasembreros na hindi tayo nananalangin. Kasi
doon natin sasabihin, Lord, ito po yung aking plano, bless niyo po ito, but if your will is different from my will, let your will be done instead. So ganun, kasi alam natin na mas perfect, mas the best mga kasambreros ang kalooban ng Panginoon kaysa sa atin, sa ating sarili at sa ating pamilya in general. It serves as a humble recognition that our plans and desires are subject to God's ultimate authority. Sinasabi natin kanina, final say and final approval or final rejection. So either of the two mga kasambreros. Have you ever felt the tension between your own plans and the uncertainty of the future? This verse reminds us that even as we make plans and set goals, we should always hold them with open hands, ready to surrender to God's will. It calls us to cultivate a posture of humility and trust, recognizing that our lives are ultimately in God's hands. So nagpapakita kasi mga kasambreros na yes, yung mga plano natin nasa kamay natin. Yung oras nasa yung oras ay meron tayong oras, no? Meron tayong yung plano, yung desisyon nasa sa atin, pero wag nating isara. Now let's still lay down everything sa Panginoon mga kasambreros, because He has the ultimate authority. So that's faith, no? Yan yung pananampalataya, because we trust God more than ourselves, no? Kasi nga ang ating sarili ay nape-fail, no? At saka hindi tayo perfecto mga kasambreros. Only God is perfect. That is why we trust Him, not ourselves nor other people. Paul demonstrates a deep faith and reliance on God's direction in all aspects of his life by adding this qualifier. Let's consider how we can approach our own plans and aspirations with a similar attitude or of surrender and trust in God's perfect timing. As we reflect on this verse, let's be open to the possibility that our plans may need to be adjusted according to God's will, and let's seek guidance and wisdom in all that we do. By aligning our will and God's will, we can find peace and security in knowing that He is in control of our lives. So yun siya mga kasambreros, no? Open. Hindi natin sinasabi na, ito dapat mangyari, ganito dapat mangyari. So kung kaya sa panalangin ko talaga every time, no? May prayer requests ako, may prayer requests tayo. But in the end, Lord, let your will be done still. Sa panalangin ko ito, selyuhan mo ito, and so on, ng iyong banal na dugo. And let your will be done sa aking buhay at sa buhay ng aking mga minamahal mga kasambreros. So, ganun siya. Huwag nating ilagay sa ating kamay ang authority. We can ask, yes. We can pray, yes, with thanksgiving, of course. We can plea, we can humble down ourselves, pwede tayong magmakaawa sa Panginoon, we can bow to Him mga kasambreros and ask and pray with thanksgiving, with tears, no? Pwede tayong umiyak as we pray to Him mga kasambreros, but yun nga, no, at the end ay lagyan natin ng let your will be done. So that's, masakit, yes, pero pag nangyari kasi ang kalooban ng Panginoon, it's for our own advantage. It's for our own benefits mga kasos, because He knows what's best for us more than for ourselves mga kasambreros. So sa ating summary or sa application, it is essential for us believers or for us as believers to continually seek God's power and rely on Him in all situations. So yun nga, no, kailangan dito yung faith, yung pananampalataya, yung patience, yung obedience, at saka willingness natin sa ating pag-surrender, no? At saka paglagay sa kalooban ng Panginoon mga kasos, because His will is always and always and always perfect mga kasambreros. Alright? So kung kaya ang kalooban ng Panginoon pa rin ang bottom line ng ating lahat-lahat. We can pray, we can ask, as I've mentioned earlier, but the final approval, the final and ultimate say ay sa Kanya mga kasambreros. And always, let's just trust His process, na kapag in-approve niya, then it's for our betterment. Kapag hindi niya in-approve, then it's for our benefit, or for our benefit as well mga kasambreros. So wala tayong talo. Wala tayong talo sa Panginoon mga kasos, because God only knows how to win and to be victorious. He doesn't know, and it's not His agenda to fail mga kasambreros. Parati po nating tatandaan yan. Alright, sinabi sa ating Word of God, ha? Nawapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at pagtitiwala sa kalooban at perpektong will ng ating Panginoong Diyos. In the mighty, holy, sweet, magnificent, above every name, Jesus Christ, we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasambreros, and paalam po. I love you all.